Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ng interes ng Pilipinas at hindi magpapadikta sa ibang bansa. Sa kanyang mensahe sa selebrasyon ng Bandinur na bahagi rin na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, binigyang diin ng Pangulo na patuloy niyang ipagtatanggol ang soberanya ng Pilipinas. Narito ang ulat. Our independent foreign policy is informed by our development goals and reflects our national priorities. Ours is a proactive policy that is true to ourselves, responsive to the needs and aspirations of our people. Malinaw ang direksyon ng Pilipinas sa taunang Bandinur sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isusulong ang interes ng Pilipinas nang hindi nagpapadikta sa ibang bansa, habang itinutulak ang Pilipinas bilang isang bansa na nagtataguyod sa kapayapaan, kooperasyon at kaunlaran. We build bridges, not walls. We forge alliances that are based on mutual respect, reciprocity, and shared goals. Patuloy anyang ipagtatanggol ang soberanya at teritoryo ng bansa, habang tinitiyak ang pagiging aktibo at responsableng miyembro ng global community na lumalahok sa usapin ng pagbabago ng panahon, karapatan ng tao, migration, regional stability, malayang paglalayag at iba pang issue. Our diplomats are tasked to secure international support for the Philippines' national development agenda and the global recognition of our role as a reliable partner, a trusted peacemaker, and an innovative pathfinder. Git ang Pangulo, nakaangkla ang foreign policy ng Pilipinas sa ambisyon natin 2040 at agenda ng bagong Pilipinas. Reintroduce the Philippines to the world. Inform the global community that the Philippines is open for business and that we seek mutually beneficial cooperation with countries around the world. Ibinida ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ambasador, matataas na opisyal at lider ng mga international group ang ekonomiya ng Pilipinas. Gaya ng paglago ng ating ekonomiya, 5.4% sa unang quarter ng 2025 at nanatiling isa sa pinakamabilis sa ASEAN. We are confident that we will achieve the 6% growth target, the 6% GDP growth target in the coming quarters, driven by a steady fiscal consolidation, easing inflation, and progress in trade negotiation with key partners, amongst other initiatives. Ipinagmalaki rin ng Presidente ang paglagda sa mahalagang reforma tulad ng Create More Act para hikayatin ng mga investor at pagbagal ng inflation rate sa 1.3% noong Mayo, pinakamababa mula Nobyembre 2019. Na nagpapatibay sa kapangyarihang bumili ng mga mamamayan. Lumabas na rin ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List, patunay ng pagtatag ng tiwala ng international community. Matagumpay ring naidaos ang high-level conference ng mga middle-income countries sa Maynila. Inaasahan din ang mas maigting na pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado habang naghahanda ang Pilipinas sa paumuno nito sa ASEAN sa 2026. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga miyembro ng Diplomatic Corps sa kanilang patuloy na suporta at kooperasyon sa mga hakbang na nagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaugnay niyan, muling hiniling ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsuporta sa kandidatura ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa terminong 2027 hanggang 2028. We just finished an election and I cannot stop campaigning. We earnestly hope to receive the support of your respective governments in that bid. Sa huli, nanawagan ng Pangulo ng pagkakaisa at patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga bansa. Mula sa ulat ni Claysel Partilla, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.